Ma'am, sandali lang po. Saan po kayo papasok? Tanong ng gwardiya. Sumagot ang dalaga, nandito po ako para sa job interview sa kumpanyang ito. Sabi ng gwardiya, sa interview pala kayo. Pasensya na po ma'am pero hindi kayo makakapag-interview ngayon. Sarado po ang opisina. Bukas pa po ito magbubukas na gulat at kinabahan ng dalaga. Ano po? Hindi matutuloy ang interview ngayon? Pero ang schedule ay ngayong araw. Sumagot ang gwardiya, oo nga ma'am. Ganon din ang sabi ng iba. Marami na pong dumating kanina para rin sa interview pero umalis ang mga boss. Pinapakiusap nilang ipaalam ko na bukas na lang daw ang interview. Sabi ng dalaga, ganun po ba? Sige po, babalik na lang ako bukas. Bigla namang nagsalita ulit ang gwardiya. Ma'am, pasensya na po, pero may hihingin sana akong tulong kung hindi po nakakahiya. Ngumiti ang dalaga. Sige po, ano po yon? Ganito po, sabi ng gwardiya. Kailangan ko sanang magpadala ng pera sa kapatid ko sa probinsya. Lahat kasi ngayon online na, pero wala akong alam diyan. Di rin ako nakapag-aral at sarado rin ang bangko ngayon. Kung maaari po sana, tulungan ninyo akong i-transfer online. Ibibigay ko na lang po sa inyo ang cash, ngumiti ang dalaga. Walang problema po. Magkano po ang ipapadala ninyo? Mga 5,000 lang po, sagot ng gwardiya. Kinuha ng dalaga ang pera at binilang. Kuya, sigurado po kayo? Eksaktong 5,000 piso po ito? Sabi ng gwardiya. Oo, tama yan. 5,000 piso lang. Sandali pa, muling nagsalita ang dalaga. Kuya, teka po. Sobra po ito ng 1,000 piso. Nagulat ang gwardiya. Ay, mali pala ang bilang ko. Pero alam mo kung tinago mo yung sobra, hindi ko rin naman malalaman. Pero ang bait mo at tapat ka. Bakit hindi mo itinago yung pera? Ngumiti ang dalaga. Kuya, pinaghirapan ninyo yan. Hindi ko kayang kunin ang hindi akin. Kung gusto ko lang man lamang ng kapwa, napakaraming paraan para kumita ng madaya. Pero nandito ako para maghanap ng marangal na trabaho. Ngumiti ang gwardiya. Tama ka kapatid, ang tapat mong babae, nakakabilib ka. Mukhang edukado ka rin, iyan ba ang mga diploma mo sa kamay mo? Opo kuya, tugon ng dalaga. Pwede ko bang tingnan? Tanong ng gwardiya. Pinag-aaral ko kasi ang nakababatang kapatid ko. Gusto kong ipakita sa kanya kung gaano kaganda ang magkaroon ng diploma. Para ma-inspire siya mag-aral, ngumiti ang dalaga. Sige po kuya, heto tiningnan ng gwardiya ang mga sertipiko. Ang gaganda ng marka mo ma'am, nakaka-inspire talaga. Salamat po, heto na ang file mo, ngumiti ang dalaga. Sige po kuya, aalis na po ako. Ngunit biglang may dumating na lalaki. Sir, bakit po kayo naka-uniforme ng gwardiya? Ayos lang po ba kayo? Napatingin ang dalaga, litong-lito. Kuya, bakit niyo po siya tinatawag na sir? Gwardiya po siya. Sumagot ang lalaki. Ma'am, siya po ang manager ng kumpanya. Si Mr. Jane. Napangiti ang gwardiya at nagsabing, tama ang sinabi niya. Ako nga ang manager dito. Ito ang kakaibang paraan ko ng pag-interview. Kapag formal ang interview, madalas nagpapanggap ang mga tao. Gusto kong makita kung paano sila sa totoong buhay at sa ginawa mong katapatan at kabutihan, nakita ko na ang hinahanap kong empleyado. Congratulations! Natanggap ka sa trabaho, napaiyak sa tuwa ang dalaga. Tunay na ang katapatan ay hindi lang nakikita sa salita, kundi sa gawa. Sabi ng Biblia, He that walketh uprightly walketh surely, but he that perverteth his ways shall be known. Kawikaan chapter 10 verse 9, ang Diyos ay nagbibigay ng pabor sa mga taong matapat kahit walang nakakakita, sapagkat ang tunay na karakter ay nasusubok hindi sa harap ng mga tao, kundi sa mga sandaling akala natin walang nakakakita. Kung na-inspire ka sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa mga kaibigan at mag-iwan ng comment sa baba. Maraming salamat sa panonood, naway naging aral ang kwentong ito. Hanggang sa susunod na video, ito po si Roger na nagsasabing, walang talo sa taong mabuti ang puso. Hanggang sa muli, to God be the glory.